Ayon po dito sa katisismo, ang mga sumusunod sa Papa at mga obispo ng Iglesia Katolika ay tinatawag po na mga Katoliko, hindi po Kristiyano. Mga Katoliko, hindi po Kristiyano. Mga Katoliko, hindi po Kristiyano. At sila po ang mga kaanib na bumubuo ng Iglesia Katolika. Akin na ang buong sanlibutan. Inutil! Tarantado! Na under sa domination ni Satanas. Take notice, I'm here already. Ako po si Gabon. At ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Alam nyo ba na sa Biblia, mababasa natin yung unang tagpo kung saan tinawag ang mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo bilang mga Kristiyano. Ito, babasahin po natin ang nakatala sa Aklat ng Mga Gawa. Ganito po ang ating mababasa. Nang siya'y kanyang matagpuan, ay isinama niya ito sa Antioquia. Kaya 1 taon silang nagtitipon kasama ng iglesia at nagturo sa napakaraming tao. Doon sa Antioquia, unang tinawag na mga Kristiyano ang mga alagad. Klarong-klaro po ng ating nabasa sa Gawa 11:26, tinawag po na mga Kristiyano ang mga alagad ng Diyos ayon po sa Biblia. Para po sa ating episode ngayon ay atin pong tatalakayin ito pong video ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, yung ang pagbubunyag. Lumang video na ito nila, no? Yung title ng kanilang episode na ito ay Pagkakaiba ng Iglesia ni Cristo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ano po ba ang kanilang nasabi? Titignan natin at susuriin. Pero ipapakilala ko muna sa inyo ang dalawang ministro ito ng Iglesia ni Cristo. Heto po, magpapakilala sila sa inyo, mga kapatid. Mga kaibigan, sa pangalan po ng Iglesia ni Cristo ay bumabati kami sa lahat ng sumusubaybay sa programang itong pagbubunyag. Sana po muli samahan nyo kami sa gagawin namin pagtalakay at sa pagkakataong ito, kasama po natin ang kapatid na Al. Salamat po kapatid na Edgar. Welcome po muli sa programang ito, ang pagbubunyag. Hangad po namin na ang aming mga ipaglilingkod ay makatulong po sa inyong mga pagsusuri. Inyo pong napanood mga kababayan si Alejandro Sino Cruz at yung isang ministro si Edgar De Lazo. Ayan. So, silang dalawa po ang nagtalakay nitong sinasabing pagkakaiba daw ng Iglesia Katolika Apostolika Romana at ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Sige, ito ang tanong mga kababayan. Ayon po sa dalawang ministrong ito, ang mga Katoliko ba ay mga Kristiyano? Ito, ipasagot natin yung tanong na yan sa kanila sa video na ito, mga kapatid. Ngayon, para makita yung malaking pagkakaiba po ng Iglesia ni Cristo at ng Iglesia Katolika, ihahanay po namin sa inyo ang ilan sa malaking pagkakaiba ng Iglesia ni Cristo sa Iglesia Katolika. Hindi lang po sa pangalan, may pagkakaibang Iglesia ni Cristo at ang Iglesia Katolika, kundi sa marami pang aspeto. Apo. Unahin po natin ang tungkol sa mga kaanib, kapatid Nal. Ano ang tawag sa mga kaanib o miyembro sa iglesyang itinayo ng Panginoong Hesukristo? Ang tawag po sa mga kaanib sa iglesyang itinayo ng Panginoong Hesus ay mga Kristiyano. Ito po ang pinatutunayan sa Efeso 4:12. Pakinggan po ninyo. Ang panlahat na layunin o tinutungo ng kanilang pagpapagal ay dalhin sa mga Kristiyano ang kahustuhan ng pag-iisip upang ihanda sila sa paglilingkod Kristiyano at ng pagpapasakdal ng Iglesia ni Cristo.
Ito po ay pahayag ni Apostol Pablo at ang pinatutunayan po niya, kapatid na Edgar, na ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay tinatawag na mga Kristiyano. Kaya ano ang tawag ng mga apostol, kapatid Dal, doon sa paglilingkod sa Panginoon Diyos na isinasagawa ng mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo? Naroon din po sa talatang binasa natin, iyon po ay tinatawag nilang paglilingkod Kristiyano. Ang sinasabi nila, kapatid na Al, basta ang tao raw kahit kaanib sa ibang relihiyon, basta't kumikilala sa Panginoong Jesucristo bilang kanyang Panginoon, yun ay Kristiyano. Ipaglingkod natin sa kanila, ano ang ipinahayag ng isa sa mga naging papa ng Iglesia Katolika? Sumasang-ayon ba siya sa ganung uri ng paniniwala? Ganito po ang pahayag ng isang naging papa na Iglesia Katolika sa isang aklat, The Papal Encyclicals. Ganito po ang ating mababasa sa wikang Pilipino na po. Sino man siya at anuman siya, siya na wala sa Iglesia ni Cristo ay hindi isang Kristiyano. Maliwanag po sa pahayag na ito ng isa sa mga naging papa ng Iglesia Katolika. Ayon po sa kanya, kapatid na Edgar, sino man at anuman siya, kung wala siya sa Iglesia ni Cristo, hindi po siya Kristiyano. Kaya hindi po namin sariling pangungusap ito. Binasa lamang po namin sa aklat na kinatitipunan ng mga pastoral letter ng mga naging papa ng Iglesia Katolika. Aba, binasa lang daw nila. Nako grabe talaga. Ito mga ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Sige, titingnan natin. Ayon sa kanila kasi, hindi daw Kristiyano ang nasa labas ng Iglesia ni Cristo ayon sa isang aklat Katoliko. Itong The Papal Encyclicals, mga kababayan. Itong ipinakita nila kanina sa kanilang screen na isinulat at edited by Anne Fremantle. At ito nga, hinanap nga natin ang aklat. Itong The Papal Encyclicals in their historical context, the teachings of the popes from Peter to John the 23rd, edited by Anne Fremantle. Ito po ay may nihilobstat ni John Goodwine at may imprimatur ni Francis Cardinal Spellman. Babasahin po natin yung 1963 edition. Sa page 39, ganito po ang ating makikita dito. Whoever he is and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not a Christian. Yan po ang ating nabasa dito sa nasabing aklat. At yan po yung kanilang binasa din kanina. At kung mapapansin ninyo, mga kababayan, ay parang lumilitaw na sa kanilang iglesia, yung Iglesia ni Cristo ni Manalo, kung nasa labas ka daw ng kanilang iglesia, ay hindi ka daw Kristiyano. Ayon ba sa aklat na ito? Ano ba ang tinutukoy dito na Church of Christ? Ito po ba yung Church of Christ na Iglesia ni Cristo na itinatag ni Felix Manalo sa Pilipinas? Susuriin natin, mga kababayan. Ito po ang paragraph kung saan nakuha po yung quotation na whoever he is and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not a Christian. Alam niyo ba kung sino yung nagsalita nito? Ayon po sa paragraph na ito, sinabi ito ni Saint Cyprian, mga kababayan, sa kanyang letter 55 na sulat. Itong nabasa nila na whoever he is and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not a Christian. Pero sa nasabing sulat pa rin ni Saint Cyprian, meron po tayong mababasang ganito. Originated also in the tales invented by the apostates, the bond of harmony stood firm, and the indivisible sacrament of the Catholic Church continued. Klarong-klaro po nang nakasulat na ito sa aklat. May binabanggit na mga apostates, yung mga iglesia, yung mga tao at mga grupo na umalis po sa iglesia na tatag ng ating Panginoong Jesucristo at itong Catholic Church, mga kababayan. Ibig sabihin, magkaiba po yung apostates at yung Catholic Church. Ibig sabihin, itong Church of Christ na tinutukoy at binasa ng mga ministro ni Manalo, ito po ay tumutukoy sa Iglesia Katolika. Nako naman, itong mga ministrong ito talaga, putol-putol pa more. Nako talagang INC, incomplete talaga. Nako, huling-huli talaga ito. Ito pong tanong kasi, consistent ba itong Church of Christ equals Catholic Church?
ito po ba ay sumasang-ayon sa turo ng Iglesia Katolika? Sige nga, silipin nga natin. Babasahin po natin Catechism of the Catholic Church, paragraph 811. This is the sole Church of Christ, which in the creed we profess to be one, holy, Catholic, and Apostolic. Klarong-klaro po itong Church of Christ pala. Ito po ay one, holy, Catholic, and Apostolic. Ibig sabihin, Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Napakaklaro naman yan eh. Yung nag-iisang Iglesia ni Cristo pala ay ang Iglesia Katolika. Kaya tamang-tama, swak na swak. Kaya tunay nga na mga Kristiyano ang nasa Iglesia Katolika. Sa sinasabing ito ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na ito, Maliwanag po sa pahayag na ito ng isa sa mga naging papa ng Iglesia Katolika, ayon po sa kanya, kapatid na Edgar, sino man at anuman siya, kung wala siya sa Iglesia ni Cristo, hindi po siya Kristiyano. Kaya hindi po namin sariling pangungusap ito. Binasa lamang po namin sa aklat na kinatitipunan ng mga pastoral letter ng mga naging papa ng Iglesia Katolika. Busted! Yan! Maling! Nako, ano pa ba ang mga sinasabi ng mga ministro ni Manalo laban sa Iglesia Katolika? Ito, pakinggan natin muli. Edgar De Lazo at si Alejandro Sino Cruz, mga kapatid. Baka sabihin nila, kapatid na Al, kaya natin tinatanggap yung pahayag na yan ng Papa, dahil sa natapat lang do sa gusto natin, o kaya dahil sa ang may pahayag niyan ay Papa sa Iglesia Katolika. Kaya po natin tinatanggap ang pahayag na iyan ay dahil ito po mismo ang pinatutunayan ng Biblia. Naayon po ito sa binasa po natin kanina na nasa Efeso 4:12 na ang mga Kristiyano ay nasa Iglesia ni Cristo. Kapatid na Al, ang karaniwang paniniwala ng mga kaanib sa Iglesia Katolika, sila ay talagang Kristiyano. Kaya nga raw, ang Pilipinas ang tanging bansang Kristiyano sa Asia sapagkat ang nakararami daw po rito ay mga kaanib ng Iglesia Katolika. Kaya alamin natin, ayon mismo sa mga otoridad ng Iglesia Katolika, ano ang tawag sa mga kaanib o miyembro sa Iglesia Katolika? Aklat po nila, kapatid na Edgar, ang babasahin po natin, maikling katesismo ng aral na Kristiyano. Ganito po ang mababasa sa pahina 50. Pakinggan po ninyo. Ano ang tawag sa mga taong sumusunod sa Santo Papa at sa mga obispo? Ang mga sumusunod sa Santo Papa at sa mga obispo na parang kanilang pinuno at ama ng kaluluwa ay tinatawag na mga Katoliko at sila ang mga kaanib na bumubuo ng Santa Iglesia Katolika. Ayon po dito sa katesismo, ang mga sumusunod sa Papa at mga obispo ng Iglesia Katolika ay tinatawag po na mga Katoliko, hindi po Kristiyano. At sila po ang mga kaanib na bumubuo ng Iglesia Katolika. Aba, grabe naman yan talaga, no? Itong si Alejandro Sino Cruz na ito, hindi daw Kristiyano, kundi Katoliko daw. Nako, titignan nga natin kung tama iyan, mga kababayan. Kasi ayon po sa kanila, mga kababayan, hindi daw Kristiyano ang mga sumusunod sa Santo Papa ayon po sa isang aklat Katoliko. Ito pong binasa nila, maikling katesismo ng aral na Kristiyano na may, ito, ipapakita natin sa inyo, na may nihil obstat ni J.C. Abriol at imprimatur ni Hernando Antiporda Didi. 1982 edition ang ating babasahin sa page 50 daw. Ito po ang ating mababasa. Anong tawag sa mga taong sumusunod sa Santo Papa at sa mga obispo? Ang mga sumusunod sa Santo Papa at sa mga obispo na parang kanilang pinuno at ama ng kaluluwa ay tinatawag na mga Katoliko at sila ang mga kaanib na bumubuo ng Santa Iglesia Katolika. Ang tawag po sa mga miyembro ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana ay mga Katoliko naman. At hindi naman po tayo tutol doon, ano? Pero para sabihin itong mga Katoliko ay hindi Kristiyano, titingnan nga natin at susuriin. Sige nga, so ang tanong, ang mga Katoliko ba ay hindi mga Kristiyano o mga Kristiyano? Sige, Biblia po ang ating sasangguniin. Babasahin po natin ang salin ng Romans chapter 11 verse 12. Ganito po ang ating mababasa. And if the Gentiles have been so great gainers by occasion
of the sin and fall of the Jews, how much more when they shall become Christians will they add to the glory and greatness of the Catholic Christian Church. Napakaklaro po mga kababayan sa talatang ito ng Biblia sa salin ni Richard Baxter, paraphrase on the New Testament, Romans chapter 11 verse 12, ang mga Katoliko po ay tinatawag na Kristiyano. Klaro-klaro naman yan mga kababayan. Kaya ayon pala sa Biblia, ang mga Katoliko mismo ay tinawag na mga Kristiyano. Nako, paano ngayon ito? Alejandro Sino Cruz at Edgar De Lazo. Ayon po dito sa katisismo, ang mga sumusunod sa Papa at mga obispo ng Iglesia Katolika ay tinatawag po na mga Katoliko, hindi po Kristiyano, na mga Katoliko, hindi po Kristiyano, na mga Katoliko, hindi po Kristiyano. At sila po ang mga kaanib na bumubuo ng Iglesia Katolika. Busted yan! Mali. Ibig sabihin, ang mga Katoliko'y tunay na mga Kristiyano. Ano ba ang patunay na meron tayo na ang mga miyembro ng Iglesia Katolika ay mga Kristiyano? Babalikan po natin ang ating binasang talata, Gawa 11:26. Babasahin ko po ulit Nang siya'y kanyang matagpuan ay isinama niya ito sa Antioquia. Kaya 1 taon silang nagtitipon kasama ng iglesia at nagturo sa napakaraming tao. Doon sa Antioquia, unang tinawag na mga Kristiyano ang mga alagad. Ibig sabihin, kung mapapansin niyo, doon po sa Antioquia, tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Anong iglesia ba ang pangalan ng iglesia na nasa Antioquia? Ito, ang sasagot ito, ang dating naging obispo ng Antioquia ayon po sa kasaysayan, si Saint Ignatius of Antioch. Ito po, babasahin natin yung sinabi ni Saint Ignatius of Antioch sa Letter to the Cimmerians, chapter 8, verse 1, whenever the bishop appears, there let the people be. As wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church. Klarong-klaro po, ito pong pahayag ng dating naging obispo ng iglesia na nasa Antioquia. Yung iglesia pala na tinutukoy dito ay Iglesia Katolika. Klarong-klaro naman yan mga kababayan. Kaya si Saint Ignatius of Antioch ang unang nagpangalan ng Iglesia Katolika na siyang Iglesia ni Cristo na tunay. Hindi po yung kay Manalo, peke po yun mga kapatid. Kaya klarong-klaro na mga Kristiyano po ang mga Katoliko. Kaya wag pong mapaninlang sa mga fake news ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ano pong masasabi ninyo sa naging pahayag nito ng mga taga-Iglesia ni Cristo ni Manalo? Comment down below mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, ismash na ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. Check muna kung fact na talaga. Hanggang sa susunod na episode. Ako po si Gaburno at ito ang Factbusters. Nako, mga ministrong ito talaga. Fake news na palpak ba? Nako, huling-huli talaga. Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic. I am